Pwede po bang kahit na malayo po kayo sa akin, pwede po ba nating ipakita sa ating mga katabi yung ngiti sa ating mga labi dahil buhay ang ating Diyos? Sige po, ngitian niyo po yung katabi po ninyo. Sabihin mo sa Kanya, Jesus is alive! Amen, amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Let's acknowledge the presence of God here in this very place. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray for your presence to be here. Lord God, patuloy na binubuksan po namin ang aming po mga puso. Mas lalo po naming maunawaan ang iyong salita, ang iyong pangako, at Lord, ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay, Lord God. Salamat, Lord. May dahilan po kami para mag-celebrate. May dahilan po kami para ibigay namin ang aming mga buhay sa iyo. Salamat, Lord. I-bless mo po lahat ng mga naririto ngayong umaga na ito. Ikaw pong mag-bless, Lord God. Ikaw pong patuloy na magbago, mag-transform ng aming pong mga buhay. Sa iyo pong papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at ang lahat ng mga pinalaya at binago ng Panginoon na magsabi ng malakas na Amen and Amen. Makakaupo na po tayo ngayong umaga po na ito. Praise God. Nais po natin, of course, pasalamatan po lahat ng mga naririto. Tignan mo yung mukha ng katabi po ninyo. Sabihin mo sa kanya, salamat, nandito ka ngayon. Pasalamatan din po natin, of course, yung mga nag-present, Sister Beth, Sister Eloisa, lahat ng drama production. Pwede po ba natin silang palakpakan? Maging yung mga nag-testimony po sa atin. Sino po dito na-bless sa buhay po ng Delphine family? Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Alam niyo po, let's go straightly sa salita ng Panginoon ngayong umaga po na ito. Naririnig po ba ako hanggang likod? All clear po ba? Thumbs up naman po kayo dyan. Ayan, praise God. Ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayong umaga po na ito ay pinamagatan po nating The Power of Christ's Resurrection. Naniniwala po ba kayo na may kapangyarihang dumadaloy sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus? Magsabi po ng Amen. I cannot hear you. Can I hear loud amen? And I want us all to know, today po, ngayong umaga na ito, kung meron po akong tatanungin po sa inyo today, in fact, wala nang ihigit pa sa tanong po na ito. The question is this: what does it make us to be made right with God? Ano po ba dapat natin gawin? Ano ba dapat kong gawin upang ako ay maging ganap at karapat-dapat sa harapan po ng Diyos? At kung lahat po tayo ay sasagot ngayong umaga po na ito, whether you are a first time sa umaga pong ito o matagal na sa iyong pananampalataya, definitely makakakuha po tayo ng iba't ibang kasagutan. Totoo po ba? Whatever our spiritual background is, if you're for the first time na nandito po kayo, but totoo po ba? We live today in this generation. Salamat na lang, no? Laging may concern po. Lagi yan. Kumbaga, pinatutungkulan natin lagi ang atin pong mga spiritual na pamumuhay. Kaya nga po, sabi nila, all roads, lahat daw po ng dinadaanan ng tao ay nagli-lead sa Panginoon o sa Diyos. Hindi na mahalaga kung anong pinaniniwalaan mo. As long as sincere ka, sabi nila, all the religions in the world essentially are the same. Kaya naman minsan kapag dumarating po sa point ng isang tao na kapag ang mahal niya sa buhay ay namatay o nawala sa kanya, sino po dito naranasan niyo na pong mawala ng mahal sa buhay? Taas po ang kamay. Definitely it's not easy. But totoo po ba na kapag merong isang taong nawala sa ating po mga buhay, dito po nagkakaroon ng pagkakataon na tayo po ay mapag-isip-isip. Na dito po ay makapagkaroon tayo ng realization na akala natin wala nang makakapagpatumba sa atin, then one day, saka natin na-recognize, kapag pala namatay ang isang tao, saan nga ba tayo pupunta? Doon nagsisimula ang kamalayan. Kaya nga, napaka-importante po na masagot natin yung tanong na paano ba? Ano ba ang dapat kong gawin para ako ay isang maging ganap? At para ako isang maging karapat dapat at tama sa harapan po ng Diyos. And today po, we're gonna answer that through the power of Christ's resurrection. And who can say amen? At ang lahat ng mga ready po. Amen po ba? Bakit? Because in the world that we live in today,
Pwedeng-pwede po nating pag-usapan ng malaya kagaya po nito, no? Nasa public place po tayo, nasa covered court po tayo. And I do believe kahit nasa labas ng court, naririnig yung lahat na pinag-uusapan po natin ngayon. Why? Pinag-uusapan natin ng malaya ito because we are the only Christian country in Southeast Asia. Bagamat tayo po ay Christian nation in Southeast Asia, up until today po, napakarami pa rin po mga usapin, debate patungkol sa Diyos, patungkol sa spirituality ng buhay, nagde-debate patungkol sa existence. Yung iba naman, ang tao, gusto lang nilang kunin kung ano yung magandang teaching. Gusto nilang kunin yung katuruan ng Panginoon, tulungan ng mga mahihirap, magmahal, mag-bless, maglingkod, magpatawad, which is tama at wala namang pong mali doon. Pero babalikan po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po, I know you know this, in John 14 verse 6, ang sabi ng salita po ng Panginoon, Jesus answered. Pwede po ba nating basahin? In John 14 verse 6, 1, 2, ready, begin. Jesus answered, I am the truth and no one except through. Sino po yung pinatutungkalan po dyan? Ang tanging daan lang daw po, ang tanging katotohanan at ang tanging buhay para po tayo ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay sa pamamagitan nino daw po? Sa pamamagitan nino po? Jesus! Siya lang at wala nang iba. In this world that we live in, napakarami na pong mga paniniwala, napakarami pong mga concern pagdating sa relihiyon. Alam niyo po, ang ganda ng declaration ng Panginoong Hesus kasi sa kabila ng mga inclusivity ng lahat ng mga relihiyon, gumagawa ng exclusive declaration ng Panginoong Hesus. Oo, bago kayo tumungo sa mga iba't ibang daan, sabi ng Panginoon, ako lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Are you here with me, church? All roads lead to God. It's not true. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi mo sa dalawang katabi mo, He's the way, the truth, and the life. Kahit i-explore pa natin lahat ng mga relihiyon. Ang po, alam niyo po ba, actually wala silang kinoconsider na talagang Diyos, pero ang kanilang paniniwala is a countless rebirth. Kumbaga merong tinatawag na reincarnation. Ang Hinduism, meron silang tinatawag na impersonal God. Ibig sabihin, ang approach nito ay sa pamamagitan ng lahat ng mga statues, idols. Ang pagkakapareha po ng Buddhism at ng Hinduism, wala silang tinatawag na kapatawaran ng lahat ng kasalanan. May tinatawag sila na kapag nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo, ang pwedeng mangyari sa'yo ay tinatawag na letter K, karma. Naniniwala pa rin po ba kayo sa karma hanggang ngayon? Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Ang Muslim, they worship Allah as their personal God. Kaya lang, ang pinagkaiba po, binibase nila ang standing nila para sila ay maging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan kanilang magagandang gawa, sa kanilang pagdeboto. Ang New Age na tinatawag, thing as personal God, ang tinitignan ng nila, lahat ng mga bagay sa universe, they can consider that as their God. Pero ang Christianity po, sabihin po natin Christianity, apakaganda kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi malayong Diyos, kundi ang Diyos na ating po pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba ngayon, mga magulit, mga kapatid, He is a personal God. Not only a personal God, but because of His love for you and for me, He gave His one and only begotten Son, Jesus Christ, to show us His love, to show us forgiveness. That's why mga magulat, mga kapatid, for us to know the power of Christ's resurrection, I want us all to consider Jesus. Say it with me, Jesus. Because He is our way, truth, and life. Hindi ang ating simbahan. Hindi ang ating relihiyon. Your religion is good, but without Christ, it doesn't make sense. Are you here with me? Dahil naparito po ang Panginoong Hesus more than 2,000 years ago, hindi para magsimula ng relihiyon. Amen po ba? That's why, tatlong bagay lamang po ang nais ko pong iwanan sa bawat isa po sa atin for us to, fully understand His
The power of Christ's resurrection. Number one, patungkol sa Panginoong Hesus. Pwede bang itap mo yung dalawang katabi mo at sabihin mo sa Kanya, consider Jesus. In every aspect of our lives, spirituality, mentally, emotionally, financially, sa lahat, physically, sabihin mo ulit sa katabi mo, consider Jesus. Tignan mo naman yung nasa likod mo, parang yung mga nasa likod po ba, gising na po ba kayo? Good morning po. Kausapin niyo po yung nasa likod po ninyo, sabihin mo si Jesus lang, wala nang iba. Amen po ba? Tatlong bagay lamang po. For us to consider Jesus in our life as our way, truth, and life. Number one, consider the ministry of Jesus. Ano yung naging ministry? Ano yung naging gawa ng Panginoong Hesus? More than 2,000 years ago na siya po ay naparito. Let's look on Mark chapter 2, 16 to 17. Nasa ating pong slide. Yan, nakikita niyo po ba yung slide po natin ngayon? Okay, ako po magbabasa para sa inyo. Verse 16. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw Jesus eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Bakit siya nakikikain? Bakit niya kasama itong mga kino-considered ng community, kino-considered ng society as makasalanan? Verse 17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who needs what? A doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Makikita po natin dito mga kapatid, pinatutungkulan po lahat na ginawa ng Panginoong Hesus, His work here on earth more than 2,000 years ago. Kung sa iba, nagmukha ng, kumbaga, condemn yung ginawa ng isang tao. Pero dito natin makikita mga kapatid, papaano po ang ating Panginoong Hesus ay nag-abot, hindi lang sa mga matutuwid na tao, kundi nag-abot ng mga kasalanan, nag-accept ng mga kasalanan as who they were, and they were being changed and transformed from glory to glory. Kaya nga sabi niya, there's this one instance po na meron pong lumapit sa kanya at merong nagsabi, Rabbi, what can you tell about this? Patungkol dito sa adulterous woman na ito na nagkasala. Nahuli namin siya na gumagawa ng aktong ito. Anong masasabi niyo? Alam niyo, sabi ng Panginoong Hesus, okay, kung sino unang nagkasala, sinong nagkasala, siya unang bumato. And we know what happened. Walang bumato. Jesus opened their blind eyes, their spiritual blind eyes during that time. At ng mga oras po ninyo, yung ministry ng Panginoong Hesus, sino dito nabasa yun sa Bible? Nagpagaling ng sakit, nagpagaling ng mga bingin, nakarinig, mga pipe, nakasalita, mga may ketong, gumaling. Are you here with me, mga kapatid? Yung tubig was turned into wine. Even ang kanyang disipulo na si Pedro ay lumakad sa tubig, not because Peter was great, but because Jesus is great. Maraming mga kritiko during that time, mga Pharisees, Sadducees, hinahanapan siya ng butas, hinahanapan ng validation, kung ano ba pwede nating ma-prove para itong mga ginagawa niya na ito, walang pawang katotohanan. Wala silang makita. And all they can see, para makitaan ng butas ng Panginoon Jesus, kahit wala naman, ay patigilin siya. But people cannot stop what God is doing. People during that time cannot stop Jesus from doing His ministry, from doing His miraculous work. And up until today, sino po dito nagbebenepisyo ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Have you heard? Yung testimony po kanina? Sino mag-aakala na sa isang taong pinagdaanan? Tignan mo yung mukha na katabi po ninyo. Mukha po bang marami ng pinagdaanan yan? Naku, pastora, kung alam mo lang. Apakadami na, hindi na mabilang ng kamay. Are you here with me? Mga storya ng buhay na hindi natin masabi sa mga tao na sa paligid natin. Problema na mag-asawa, problema ng personal na buhay. Yet, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, are you here with me? Nagkaroon ng transformation, na bago ang buhay, naglilingkod na ngayon sa Panginoon, nagpapatuloy na ngayon sa Panginoon, nakakilala na din pati buong pamilya na sa Panginoon because of what?
Not because of people, but because Jesus was great and is great in their lives. Jesus is alive. This is the God that we serve, mga magulat, mga kapatid. Ang Diyos na hindi lang pinanganak sa sabsaban na buhay, namatay, at nanatiling patay. This is the God that we serve. Pinanganak na buhay, namatay, pero muling nabuhay para mapatunayan ang kanyang ministeryo, ang kanyang gawa. Ay totoo at walang hanggan. Amen po ba? Number 2, don't only consider the ministry of Jesus. Number 2, you need to consider na hindi lang natatapos yung ministeryo ng Panginoong Yesus in the New Testament. Let us also consider, number 2, the resurrection of Jesus. Na kung papaano po ang Diyos pinakita at pinatunayan ang kanyang pag-ibig para po sa atin, yet sinocase din po niya, pinakita din niya kung gaano niya ka-hate na hate ang kasalanan. At ang tanging daan lamang po para ma-redeem tayo sa lahat ng ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng kamatayan, sabi ng Bible. So bakit po napaka-importante ng resurrection? Dito po natin makikita, mga magulat, mga kapatid, na noong ang Panginoong Hesus po ay pinanganak sa sabsaban, doon pa lang may milagro na po nangyari. Just imagine, gumamit ang Diyos ng isang virgin woman by the name of Mary, isang Diyos na hindi po nagkasala, never na nagkasala. He was completely without sin. Jesus lived a perfect life for you and for me. But yet on the cross, siya po ay nagkatawang isang malaking sugat at naging kasalanan para sa bawat isa po sa atin. We know what He has done. We know and we have witnessed. Most of you have gone to encounter. Nakita natin kung papaano po, no, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay yurakan, pahirapan, insultuhin, yet tumingin lamang sa langit ang Panginoong Hesus at sinabi niya, Panginoon, forgive them. For they don't even know what they're doing. Panginoon, patawarin mo po sila. Kapatid, ano pong klaseng grasya yun? Kapatid, magmamahal ng Diyos yun para sa bawat isa po sa atin. At ang sabi ng Panginoong Hesus Tetelestai, it is finished. Lord, into your hands I commit my spirit. At doon na po niya hininga ang pinaka-last breath po niya during mga oras po na yun. At ang sabi po ng Bible, the moment, mga panahon po na yun na namatay ang Panginoong Hesus, sabi ng Bible, the earth went dark, yumanig po ang kalupaan. Even ang Roman centurion po na nakakita, hindi siya follower ni Jesus, pero nung nakita po niya, yung nangyari, yung na-witness yung pangyayari, kahit siya din po napaniwala na merong Diyos na buhay. Are you here with me? At kagaya ng prediction na forecast na ng Panginoong Hesus, na hindi lang siya mamamatay, hindi lang niya tutubusin ang sangkatauhan sa krus na Kalbaryo, alam din niya, na-forecast na rin niya na siya ay muling mabubuhay. And we know what happened. After 3 days, sabihin mo sa katabi mo, 3 days, siya ay muling nabuhay. Bakit kinailangang mabuhay muli ng Panginoong Hesus? Are you here with me, mga magulang, mga kapatid? Merong isa na nakakita at nakawitness. Alam niyo po si Peter, alam natin what happened and what did he do? Si Panginoong Hesus, he denied Jesus 3 times. Pero nung nakita niya, na-witness niya, na yung tomb ay wala ng laman at muling nabuhay ang Panginoong Hesus, mga magulang, mga kapatid, doon siya nagsimulang mag-preach patungkol sa resurrection ni Christ. Tingnan po natin in Acts chapter 3, verse 15. Sabi ng salita ng Panginoon, can you all please read it together? 1, 2, ready, begin. But God raised Him from the dead. We are what? We are witnesses of this. Sabi mo sa katabi, witness ka. Ang laki ng ine-emphasize ni Peter po patungkol dito. Kasi bakit? Alam niyo po, during that time, chika ko lang po sa inyo, pwede po nilang isipin, noong mga panahon, tingnan niyo po ako, noong mga panahon, nung hinahanap na nila yung bangkay ng Panginoong Hesus, pwede nilang isipin, ay, baka may nagnakaw ng katawan niya. Tama po ba? Posible po ba makaisip sila ng ganon?
Pwede yung mga disciples, tinago na lang yung bangkay niya para ano na lang, isikreto na lang. Kasi baka mamaya, kahit sila kumaga, hanggang kailan mamamatay ang Panginoong Yesus? Pwede na lang isipin yon. But, do you really expect na mapapaniwala ng mga ordinaryong tao o mababago ng mga ordinaryong tao kagaya nila during that time, yung greatest history na ating pinag-uusapan ngayong oras na ito? Are you here with me, mga magulang, mga kapatid? Sabi niya, itago na lang natin. Pwede bang isikreto na lang natin ito? Mayroong mga magulang, mga kapatid. Sabi ni Peter, no! We're witness of this. We're witness of this. We're witness of the resurrection of Christ. Kaya alam niyo po kung ano nangyari? Yung 10 po sa 11 remaining disciples ng ating Panginoong Yesus. Siyempre, diba 12 sila? Yung isa nga nagpakamatay, si Judas. Alam niyo po nangyari sa kanila? Yung 10 po sa kanila ay namatay in a barbaric kind of way. Namatay po sila as a martyr. Patuloy pa rin na nagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Bakit? Tanin niyo po ko bakit? Para hindi po ko interesado, tanin niyo po ko bakit? Bakit nila hinayaang mamatay yung sarili nila in that kind of way? Bakit willing silang mamatay? Alang-alang sa salita na kanilang pinapangaralan, sa salita na kanilang pinapangaral sa sangkatauhan, sa mga tao na sa paligid nila? Sino mamamatay para lang sa isang kasinungalingan? They knew during that time, itong mga 10 po na ito, they died because they saw it. They died because na-witness nila yung nangyaring pagmuling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Nandito po ba tayo? And the only one who remained living po was John. Siya lang po yung namumukod-tangi sa lahat ng mga disciples na tumanda ng pagkakatanda, doon na lang siya namatay. Pero just imagine, kahit yung isa po sa mga disciples sa Panginoong Yesus na ang pangalan po ay si Thomas. Sabihin nga po natin, Thomas. Kilala natin siya by the nickname Thomas what? The Doubter. Pero alam niyo po ba, maaaring kilala natin siya as a Thomas the Doubter. Pero si Thomas ay maaaring kagaya mo at kagaya ko ngayong oras na ito. Yung bang gusto mong maniwala pero, may kakilala po ba kayong ganon? Yung gusto maniwala pero gusto makisigurado. Taasa kami ng mga nanay. Totoo po ba mga nanay, mga sigurista? Totoo po ba yon? Gusto natin, may pruweba? Sige, patunayan mo sa akin kung totoo yan. Maniniwala lang ako kung totoo yan kapag nakita ko mismo ng aking mga mata. Totoo po ba? Same thing with Thomas. Kinakailangan pa ng konting ebidensya ni Thomas para makita niya. Pwede ba? Sabi niya, kaya sabi po niya, pwede ko bang makita? Gusto ko makita muna. Gusto ko mahawakan muna. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, ito, nakikita mo. Ito, hawakan mo. Pero alam niyo, after po nun, nung pangyayari po nung tagpo po nun, alam niyo po kung ano nangyari kay Thomas pagkatapos po nun? Tanong niyo po kung ano? Yung Thomas the Doubter na nasa isip po natin, pumunta lang naman po siya sa lugar ng India. At siya po ang naging unang-unang evangelist po sa India. Just imagine kung paano yung travel na ginawa po niya. And I want you to know, siya lang naman po hindi lang unang-unang evangelist na pumunta sa India. At the same time, siya din po ang nag-preach to thousands and thousands of churches, of people there. Hindi lang po hundreds ang usapin po natin dito. Thousands. And alam niyo po, pinaka-ending na ng kanyang buhay, namatay din po siya as a martyr. Bakit? Yung ultimo, yung tawag po dito, yung spear, hinayaan po na masaksak sa kanyang buong katawan. It's not a good condition para ikaw ay mamatay. Pero willing na daanan ni Thomas. Bakit? Kasi may na-witness siya na hindi pa pwedeng magpatikom ng kanyang mga bibig. Alam niya may na-witness siya. Alam niya, nakita niya na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay sa kanyang buhay. Kay buhay, that it only means, Lord, kung ikaw nga buhay sa aking buhay, ako din, Panginoon, I want to show these people that you are really alive in my life. Mga magulat, mga kapatid, this is a good news to each and every one of us. He is not on the tomb.
Kahit na Good Friday pa, lumipas pa ang mga susunod na taon, hindi na natin kailangan pang malungkot pa kapag Good Friday or Black Saturday kasi tinapos na ng Panginoon ang laban more than 2,000 years ago. Amen po ba? Because He is risen from the dead. We are His witness. May mga kausap po ba ako dito ngayong umaga na mga witness ng pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, lahat ng mga witness. Sabihin mo sa katabi mo, I am a witness. We are all a witness of the resurrection of Christ. Hindi man natin nakita on our naked eye, but because we believe in the Word of God, we know that Jesus has risen from the grave. Whenever we consider Jesus, consider His ministry, consider His resurrection, because that will be the reason kung hanggang kailan tayo magpapatuloy mga kapatid. Every single day of our lives, Lord, may mga pagkakataon sa buhay ko, dadaan ako ng pagsubok, dadaan ako ng problema. Lord, I will always think of how you gave your life for me and how, Lord, pinatunayan mo, hindi ka nanatiling patay, pero ang Diyos na aking pinaglilingkuran, yung pangako na pinangahawakan ko mananatiling buhay sa aking puso't buhay. Amen po ba? And last but not the least, number 3, consider the eternal message of Jesus. What Jesus Christ has done on the cross more than 2,000 years ago serves an eternal message for every one of us. Ano po yung mensahe na yon? Paano tayo magiging tama sa harapan ng Diyos? Paano tayo magiging ganap, kaaya-aya, karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Let's look on Romans chapter 3, verse 22. Pwede po ba natin pakibasa? 1, 2, ready, begin. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone. Taas ang kamay ng mga naniniwala sa Panginoong Yesus. No matter where you are, no matter who you are, you're only made right with God because of your faith. Hindi po sinabi ng Bible na magiging tama lang tayo ang ating relasyon sa Panginoon kapag gumawa tayo ng mabuti. Kapag tinigil natin gumawa ng masama. Sa pagtigil natin sa pagmura, sa hindi na pag-away. No, ang sabi ng Bible, we are made right with God by placing our faith. Sabihin po natin, faith in Jesus Christ. Huwag po natin mamiss ito. This is for you, mga mga kapatid. If you will only believe on what Christ has done for you, then you will be made. Hindi po agad-agad magiging tama, but it's a progressive tense verb na ginamit po dyan. You will be made right with God. No matter who you are, no matter ano man ang pinagalingan mo nakaraan, kahit ano pang kapalpakan na nagawa mo sa iyong nakaraan, kahit napakadami mo pang nasaktan sa buhay mo, o gaano kakarami beses na nagkasala, kapatid, you're not made right with God by you being good enough. But you are made right with God because Jesus was perfect. Is it because of you? Is it because of us? No. It's because of Jesus. We cannot do it. Hindi natin kaya. Kung yung standing lang natin para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon, ay babase lang tayo sa mga magagandang gawa, kasunod na lang yun eh. Pero totoong relasyon natin sa Panginoon is because we believe in God. That Jesus was perfect. He took the penalty and He even paid the price for your sins. Ayan po ang pinagkaiba ng relihiyon sa relasyon. Ang Panginoong Yesus po, more than 2,000 years ago, ay naparito sa mundong ito. God in a human form. Hindi para magsimula ng mga relihiyon at relihiyon. Ang Panginoong Yesus po ay naparito sa sanlibutan para mag-offer ng eternal life. Taas ang kamay ng alam mong biyaheng langit ka kasi alam mong naniniwala ka sa Panginoong Yesus. And if you are here for the first time, you find it, Lord, o nga no, ang dami ko nang ginagawa,
pilit at pilit kong gumagawa ko na mabuti. Pero Lord, ang totoo pa lang, dapat is yung maitama ko yung relationship ko sa'yo, nothing more and nothing less. He came into this world to show His love for you and for me. Pag pinag-usapan po natin ng religion is all about how you perform. But relationship is about how Jesus performed more than 2,000 years ago. Ang relihiyon ay pinatutungkulan, kailangan mong pag-ipunan, kailangan mong work hard, kailangan mong paglaanan pa. No. When we talk about the relationship with God, it's God loving you first. Then, after that, you loving God the rest of your life. That's the relationship. Iyon po yung eternal message na sinasabi sa atin ng Panginoon. You are not made right with God sa pamamagitan ng iyong gawa, but by the grace and the love of Jesus in our lives. And who can say amen to that? So, ibig sabihin, kung merong Diyos na nag-claim more than 2,000 years ago na siya ang daan, katotohanan, at ang buhay, at ang Diyos na ito ay namatay para sa akin, pero hindi na natiling patay, pero siya ay muling nabuhay, doon ako sa Diyos na yun. Are you here with me? So, sundin ko yung Diyos na yun. Because why? The God that we serve matters. Our relationship with Him. Us with Him, Diyos sa atin, at tayo din sa Diyos. Because, kapag naintindihan po natin ito mga kapatid, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus, ito yung magtutulak sa atin magdesisyon araw-araw ng ating mga buhay. Yun yung Diyos ko eh. Kung buhay ang aking Diyos, then definitely deserve ng Diyos na pag-alayan ko siya ng aking buhay. Dahil sa ginawa ng aking Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, at siya'y muling nabuhay para din sa akin, then I am here today. I'm gonna give my life to Jesus. I'm gonna serve Him. I'm gonna love Him. I'm gonna walk on the life that pleases God, to walk on righteousness, to walk on with love, to walk on with hope, joy, the peace in our lives. I hope and I pray mga magulat, mga kapatid, not just every year, but every single day of our lives, maalala po natin yung kapangyarihan na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. And this will enable us, Lord, to serve You, to love with all of my heart in Christ alone. Amen po ba? Tatayo po tayong lahat ngayong umaga po na ito. That's all we need today. We just need to consider Jesus. Jesus, the name above every name. Jesus. Can we all close our eyes right now and bow down our heads? Kapatid, you're here. Dumarating sa point ng buhay po natin, nawawala ng saysay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo. Never na never nawawala ng saysay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa taong naniniwala. Sabi ng salita ng Panginoon, you are only made right with God by placing our faith in Him. Do you believe in what Jesus Christ has done for us more than 2,000 years ago? Do you believe in Him? Do you believe in Jesus? If your answer is yes, if for some of you who are here for the first time, narito po kayo, for the first time, inanyayahan po kayo ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, at sinasabi mo, akala ko nakatuon lang, patok ko lang lahat sa relihiyon. No, God is not looking for religion. God is not longing, and God is not choosing religion, but He's choosing His relationship with you over your religion. Right now, if you want to have a true relationship with Jesus Christ at ikaw ang nagsasabi, gusto mo maka-assure, Lord, sa pamamagitan ng aking pong pagtiwala at paniniwala sa iyo,
Nananampalataya ako, Panginoon, kinikilala ko na Ikaw po ang Diyos na totoong pinanganak sa sabsaban. Ikaw ang Diyos na totoong nabuhay, namatay. At Ikaw din ang Diyos na muling nabuhay para po sa akin. Kung Ikaw po iyan, nais mong tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, inaanyayahan ko po kayo na itaas ang inyong kanang kamay. Hallelujah. Pagbilang ko po ng 3, that's right, church. Nakita ka ng Panginoon. Wala pong nag-oobserba sa inyo. Wala pong nakatingin sa inyo. Ikaw lang at ang Panginoon. Taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon. Gusto mo makasigurado. Hallelujah. Na talagang kinilala mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, kapatid. Hallelujah. Totoo po ang salita ng Panginoon. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan. At siya lamang ang buhay. And all we are looking for in this life, even the satisfaction, can only be found in God, in His Word. Hallelujah. Taas mo lamang iyong kamay sa Panginoon. Sa oras na ito, sundan niyo po ako sa panalangin na ito na nagmumula sa inyong mga puso. Ariin niyo po ito bilang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sabihin niyo po, Panginoong Yesus, salamat po sa iyong pag-ibig para po sa akin. Kinikilala ko po ang iyong naging pagkamatay at muling pagkabuhay para po sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari. Ikaw na po ang masunod sa buhay kong ito. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang pong mananalangin. Hallelujah. For the rest of you who are here today, hallelujah, atin pong alalahanin, atin pong, hallelujah, i-remind ang ating mga sarili ng commitment natin sa Panginoon. Lord, because of what you have done on the cross, Lord, here I am today, Lord, giving my life to you, giving my whole life to you. Kung yan po ang panalangin po ninyo ngayong oras po na ito, ngayong umaga na ito, taas po natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. No matter what happens, no matter the situation, no matter where you are, hallelujah, because of the power of His resurrection, hallelujah, you are made right with Him by placing our faith in Him. Hallelujah. Lord, naniniwala po kami, nagtitiwala po kami sa iyo, and Lord, bilang tanda na kami po'y naniniwala sa iyo, Lord, amin pong binibigay ang aming buhay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Come on, church, let's give our lives to Jesus in this place. Let's surrender our lives to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nothing more, nothing less, only in Jesus Christ, our Savior, our Redeemer. Hallelujah, hallelujah. Our faithful God. Oh Jesus, let's worship the Lord in this place right now. And let's sing this song with all of our hearts to Him. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Oh, in every victory, Every victory, let it be said of me. my soul, Of strength, my soul, of hope is Christ. Let's sing this with all of our hearts today. In Christ alone, I place my trust and find
in this house. Worship the Lord. Sing it to the Lord. Find my glory in the power of the Oh, every victory. every victory. Let it be said of me. My soul's of strength, my soul's of One more time, let's sing. is Christ alone. Let the congregation sing right now. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of love. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Lord, ang katagumpayan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang amin pong magiging kalakasan. Ang ginawa mo para sa amin, ang aming magiging pag-asa upang kami po'y magpatuloy sa buhay na ito, upang kami po'y magpatuloy sa aming lakarin ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, we're gonna commit our lives to you. No turning back, Jesus. No turning back, Lord God. Ang buhay na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, panalangin namin hanggang sa muli mo pong pagbabalik. Madatnan mo po kami, Panginoon, na nagpapatuloy pa rin sa iyo. Can you hold the hands next to us right now? Hawakan po natin ang ating mga katabi. Ipag-pray po natin ang isa't isa. Hallelujah. Let's pray for the body of Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na wag lang tayong gumalaw based on the religion. Don't just work on the religion. Don't just work on the custom. Work, serve God because of your relationship with Him. Nothing more, nothing less. Come on, let's pray for one another. Light Church family, come on. Open up your mouths. All the intercessors, all the believers in this house. Hallelujah. Exercise your faith in Jesus' name. Oh, rabababa, dalabarabarabaraba. Shia rabababa, kandalabahat, kriya rabababa. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, we pray for this church in the mighty name of Jesus. Lord, wag lang kaming gumalaw, Panginoon. Lord, baka hindi na namin namamalayan sa aming mga sarili. Hindi nga kami nakapokus sa religion. Pero Lord, yung ginagawa namin, Panginoon, is just a custom. Lord, binabreak po namin iyan sa pangalan ni Jesus. That's not how, Lord God, that's not how we work through the power of your resurrection, Panginoon. We want to work, Lord God, and we want to continue this life, oh God, through the power of your resurrection in our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Magpapatuloy po kami ang aming mga buhay kasama ng aming mga mahal sa buhay for glory and honor, not by the good works that we do, but by your grace, Lord. This will enable us, Lord God, to continue on living, Lord God, a life that pleases you, a life that honors you, oh God, a life that will serve you until our breath runs dry. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Can we just thank the Lord right now? Pasalamatan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus more than 2,000 years ago. Say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, you can do better than that, church. Say, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah.
ngayong umaga na ito. Ang laki ng pasasalamat natin. You know what? The reason why we are here today, because it's time for a celebration. The reason why we are here today is because of Jesus Christ. Muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa Kanya, dapat lang na mag-celebrate tayo. Dapat lang na pasalamatan natin siya with all of our hearts. Hallelujah! Walang bata, walang matanda. Lahat mag-celebrate sa Panginoon. And let everything that has breath praise the Lord! Hallelujah! Come on, let's celebrate today! Come on, pinakadapat mo ng palakpak para sa Panginoon! Come on, tayo magpasalakpak sa Diyos sa umaga po na ito! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Come on, awitin po natin sa Panginoon. Aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Alam niyo po mga magulat, mga kapatid, I think yung deserve na palakpak ng Panginoon, hindi lang ganito. Yung deserve na palakpak ng Panginoon. Woo! Can you do better than that? Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Jesus is alive! Jesus is alive! Awit tayo sa Panginoon ang pinakatabas natin para sa Kanya. Amen po ba? Let's sing! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Pwede mo ba sabay-sabay tayo sumalon? Na iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Everybody sing it out to Him! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Let every voice sing it out to Him! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pinakatabas palakpak para sa Panginoon! Pwede bang sabay-sabay po natin isisigaw? Pagpila ko po ng tatlo, sabihin natin, Jesus Christ is alive. Amen po ba? Ready na po ba kayo? In 3,
naabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.